'Di ba? Bakit kaya sa kabila ng mas nakakaangat na pwersang militar nito at higit na nakakalamang sa dami ng sundalo at 'Di pwersang ba? pandigma, bakit Yun hindi nga, tayo kayang galawin ng bansang China? Bak 'di ba? Yun din yung isa sa mga kadalasang tanong kung bakit nga ba. So ayun, masasagot na yan sa videong ito kaya chill lang kayo diyan, panoorin natin 'to ng sabay-sabay, tuloy. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So ayun, kumusta's mga idolos? So welcome back sa ating channel, Francis Daily. So yun, ngayong araw ay aalamin natin kung bakit nga ba takot na takot itong China na sakupin ng Pilipinas. Well, ito yung tanong na parang nakakalito ano kasi meron, bakit natatakot ang China na sakupin ng Pilipinas? Pero in the other side, sobrang lakas nilang mambuli sa atin. So magkaiba kasi yun. Like, sobrang lakas nilang mambuli pero parang takot sila na i-trigger tayo ba? Parang ganun. Kaya siguro merong mga naglipanan ng mga video ngayon na gaya nito na may title na Bakit natatakot ang China na sakupin ang Pilipinas? Mga dahilan bakit takot ang China sa Pilipinas. Kasi isa din ako sa nagtataka sa mga ganitong mga video dati. Sabi ko, paano naging takot ang China sa Pilipinas? Uy, sobrang grabe nga sila kung mambuli sa atin, di ba? Tinitira pa nga tayo ng tubig dyan sa karagatan or sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, di ba? So, yun, parang nagtatanong ako ba na, paano sila naging takot sa atin yan? Huy, parang ganun ba yung mga tanong ko dati? Parang nalilito ako sa mga pinagagawang video. So, ayun, ngayon ay medyo nauunawaan ko na kung parang, oo nga naman, parang medyo takot lang or something like that. Siguro dahil lahat tayo dito sa mundo, ano, or lahat ng bansa ay ayaw yung digmaan. Parang ganun siguro yung pinaka-exact na sagot. Kumbaga, yung digmaan ay last choice na lang yun kung sakaling hindi na talaga madadala sa pag-uusap, diba? So, parang ganyan. So, yun. Yeah. At meron nga tayong panonoorin na video dito mula ito kay Okay Dito. At yun, nasabi ko na yung title, diba? So, yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Okay Dito, mga subscribers natin dyan at mga viewers natin, don't forget to subscribe Okay Dito. Sobrang angas din ng mga content yan. Meron siya mga content about sa China, Philippines, or sa mga military, something like that, mga documentary, di ba? At yun, content nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. At para na rin malaman nyo, di ba, kung meron ba kayong kaparihan ng opinion or magkaiba ba tayo ng opinion, something like that. Don't forget to subscribe, Francis Daily. Di na natin to patatagalin pa. Tirahin na natin to bago pa agawin ng China. Let's watch this video. ang bansang China ay laging pasok sa listahan ng mga bansa na mayroong pinakamalalakas na pwersang militar sa buong mundo. Yun. Bukod Tapos ang sa Pinas lakas wala. nito sa usaping militar, napakaganda rin ng ekonomiya ng bansang ito. Ngunit sa Tama. kabila ng mga bagay na ito, kilala rin ng bansang China, lalong-lalo na ang mga karatig bansa nito bilang isang Bully. mapagmanipula at bully pagdating sa teritoryo. Yun. Lahat talaga ng Pilipino alam na bully ang China. Tuloy. Isa nga sa mga naging biktima ng bansang China ay ang ating bansang Pilipinas. Ngunit Diba? bakit kaya sa kabila ng mas nakakaangat na pwersang militar nito at higit na nakakalamang sa dami ng sundalo at pwersang Diba? pandigma, bakit Yun hindi nga. tayo kayang galawin ng bansang China? 'Di ba? Yun din yung isa sa mga kadalasang tanong kung bakit nga ba. So ayun, masasagot na yan sa videong ito kaya chill lang kayo diyan. Panoorin natin 'to ng sabay-sabay. Tuloy. Bakit hindi nila tayo kayang salakayin o sakupin? Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang mga dahilan kung bakit natatakot ang bansang China na salakayin o sakupin ang ating bansa. Yun. Takot nga ba sila or hinihintay lang nila na tayo yung umuna? Tuloy. May point, 'di ba? Kapag binanggit natin ang salitang China o ang bansang China, ang unang bagay na Sus, pumapasok nuclear. sa ating isipan ay ang Missiles. kanilang pagkain sa pinagbabawal na paniki. Bukod dito, Yung sa paniki, yung issue dati, yung nakapagpasuot sa atin ng mask. Buti nga nawala na yung pandemya, no? Akala ko talaga never na yung mawawala kasi parang malabo. Tuloy. kapag sinabing China, alam kaagad natin na ang bansa nila ay merong napakalakas na pwersang militar na napakahirap tapatan. Nakalimutan niya pa. Pag sinabing China, yung mga local na mga bagay or mga produkto na madali lang masira. Made in China. Lalong-lalo na ang kanilang mga makabagong kagamitang pandigma. Kung isa ka rin sa mga taong naiinis pag nasa balita ang China na nang-aagaw ng mga teritoryo, ay Me. pwes, hindi ka nag-iisa. Nandyan din ang mga bansang Indonesia, Yun. Taiwan, Brunei, Malaysia, India. Vietnam, at ang Pilipinas. Pilipinas, hindi pa Heto ang India. mga bansa sa Southeast Asia na merong napakalaking problema pagdating sa China. Partida May malaki bang bansa doon? Ulitin nga natin. I-recall ko lang. Yung Taiwan, Indonesia. Puro maliliit din to, no? Brunei, Malaysia, Vietnam, at ang Pilipinas. Mga Heto ang mga Asian lang bansa din. sa Southeast Asia na merong napakalaking problema pagdating sa China. Grabe, Partida, Southeast Asia pa lang ang mga ito. Hindi pa kasali ang ibang mga bansa Amerika. sa buong Asya.
Dahil kapag binanggit ko pa ang mga ito ay baka mas lalong sumama ang tingin mo sa bansang China. Meron nga ako nakita parang 19 or 21 na bansa na galit sa China. So ayun, parang maiisip mo rin ba kung yung tapang-tapangan ng China, di nila naisip no na lahat ng binubuli nila pwede silang i-attack at once. At once ba? Or pwede silang atakihin ng sabay, di ba? Anong panlaban nila doon? Maubusan sila ng bala kapag lahat ng bansa magsabay-sabay, di ba? Tuloy. Pero para malabo. Atin lamang pag-uusapan sa ngayon ang Pilipinas at China. Yun. Ngayon nga ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng lusubin ng China ang ating bansa. Bakit? Number 1, dahil sa alyansa. Yan, isa din talaga to. Isa to sa hinala ko talaga yung alyansa kasi as an alliance, 'di ba? Meron din silang parang mga advisor. Ilang alyansa ba dito sa buong mundo, guys? Dalawa lang ba? Parang dalawa lang, 'di ba? Kung sakaling dalawa sila A at B, halimbawa yung China nasa B, di din papayag yung mga nasa alyansa nila na kusa na lang siyang gagalaw diyan, 'di ba? Kasi buong mundo talaga. Kaya nga tinatawag nila na World War 3, 'di ba? Kasi buong mundo ang makikipag-ano diyan tawag diyan, buong mundo ang makikilahok diyan. Kasi syempre natatakot din ng iba diyan na baka anuhan, 'di ba, matalsikan. 'Di ba? So, 'yun dapat prepared din sila. Tuloy. Ang unang dahilan dito ay ang alyansa ng mga bansa. Sabihin na nating nag-umpisa ng pag-atake ang China sa Pilipinas. Ang Yun. pag-uumpisa ng giyera ay isang senyales para gumalaw ang malalakas Ukraine, na bansang kasapi ng United Nations upang may Mm. pagtanggol ang Pilipinas dahil isa tayo sa mga kasapi ng samahang ito. Kapag ito ay nangyari, babanggain lang naman ng China ang mga bansa tulad ng United Kingdom, Australia, India, at syempre ang United States of America. Pero hindi ba kakampi ng China ang mga bansa tulad ng Russia at Iran na siya ring mga bansa na napakalakas pagdating sa pwersang militar? Kaya Kung nga ang sagot mo ay oo, pwes tama ka. Yung Ngunit Russia. hindi ibig sabihin nito na kapag naglunsad ng digmaan ng China Ah. ay sasawsaw ang mga ito. Tandaan natin Okay, so parang ganun pala. Yun ko lang yung naisip Kasi ang akala ko talaga dati, halimbawa, yan, sa Pilipinas daw, kapag galawin ang Pilipinas, maaring tutulong sa atin yung alyansa natin. Pero kapag yung China yung nag-una, meron din palang posibilidad na hindi tutulong yung Russia or yung mga kaalyado nila. Sabagay, tama nga naman Ngayon ko lang yun napagtanto. Akala ko talaga A at B na alyansa. Pero yun, sabi ko nga kanina, di ba, na yung alyansa nila, parang magpupulong-pulong pa yan. Ituloy yan, wag mong ituloy yan kasi malaki yung gagastusin natin dyan. Parang ganun ba? So ayan, kung matigas talaga ang utak ng China at ipagpatuloy niya, parang doon na sasabihin siguro ng mga ng China nga, bahala ka dyan. Ikaw lang mag-isa. Ganyan ba? Opinion ko lang yun. Kaya wag niyong seryosohin. Kayo, anong opinion niyo? na ang parehong Iran at Russia ay parte ng United Nations. Kaya ang pagkampi nito sa isang bansa na nag-umpisa ng digmaan ay nangangahulugang pagtalikod nito sa kanyang pinirmahang Yun. kasunduan na napapaloob sa United Nations. Ito ay isang napakawalang kwentang gera para sa Russia at Iran kung sasawsaw sila dito. Tama. Dahil bukod sa wala silang mapapala ay gagastos lang sila at malaki ang mawawala Diba? sa kanila. Yun yung sinasabi ko sa inyo, gagastos lang sila. Tapos, yun nga, biruin mo. Yung sa Russia, pwedeng tapatan niya ng US, diba? Kaya, yun. Ngayon ko lang din na-realize yun na posible palang hindi sila tutulong. Tuloy. Bukod sa mga bansang nabanggit, nandyan din ang Japan na handang magpadala ng assistance kung sakaling lulusubin ng China ang ating bansa. Ang Japan ay isa sa mga bansang mayroong napakagandang relasyon sa Pilipinas at may napakapangit na relasyon sa China. Kaya naman kung porsyento ang ating tatanungin, mas malaki ang porsyentong nasa side natin ang mga Hapon. Grabe, no? So, parang ano din pala yun. Well, naalala ko lang yung digmaan sa Yultong. Pero Korea yun Ito yung nagpadala yung Pilipinas ng 1,000 soldiers. Baka i-react natin yun sa susunod na video. Number 2, kahinaan ng China. Ano kaya? Hindi naman tatagal ang China kung magiging ganun niya ang sitwasyon ng Diba? giyera. Lalong-lalo na alam ng mga bansang ito na malaki ang kahinaan ng China. Ano nga ba ang kahinaang ito? Ito ay walang iba kundi ang kanilang mismong mga sundalo. Kung atin kasing titingnan ng mabuti ang puwersa ng China, nakafocus ang lakas nito sa kanilang mga armas pandigma at hindi sa mga tao ito. Kaya nga yung sa Battle of Yultong, 1,000 versus 40,000, laking ano ko, paano nag-api yung 40,000? Ano sila? Parang tatanga-tanga lang sila doon. Kumbaga, sa isang sundalo, pwede siyang makapag-dedo ng 400 katao. Di ba? Sobrang muntanga. Ay dahil pinalakas nila ang kanilang mga armas at binaliwala ang pagpapalakas ng kanilang mga sundalo o personnel. Kung ikaw ang tatanungin, gaano ba kalakas ang Special Forces ng Hello, si China? At kung meron ka na bang narinig ng mga kwento patungkol sa mga sundalo nila? Kung hindi at wala Ay, tama. pa,
Pwes, hindi rin kita masisisi dahil kahit ako ay wala pa rin may naririnig patungkol Yun dito. lang. Ito ay dahil wala pang battle experience ang China at kung meron man silang experience, bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa mga labanan. Yun. Isang halimbawa Gagi par ngayon ko lang yun nalaman na hindi pala siya gaanong competent yung mga sundalo dun sa China. Kumbaga parang wala silang mga achievement or yun nga yung sabi ni okay dito, di ba, na parang wala silang masyadong experience sa mga ganyan. So para lang pala silang mga ROTC pa lang, parang ganun ba na wala pang mga experience ba, di ba? So hindi naman sa pamamaliit sa ROTC lang na or mga reservist lang. Pero iba kasi yung sundalo ka na, parang ganun ba, di ba? Kasi nung nag-RO tayo, hindi naman gaanong puspusan yung training natin dati. So ayun, ngayon ko lang yun nalaman. Tuloy. ito ay ang Battle Yan, of sabi Hilltong ko. na kung saan pinabagsak ng 1,000 sundalo 40,000. Pinoy ang 40,000 na puwersa naman ng China. Kung ito ay Isipin nyo kung paano. Di ko pa napanood tong video to eh. Kasi parang nalalabuan ako or sabi ko, napaka-imposible naman. Kaya hindi ko pa napanood. Papanoorin ko pa next video natin. Try natin yung i-react. ating pagbabasehan, talaga namang napakalayo ng agwat ng mga sundalo natin sa mga sundalo Times ng China. Paano pa kaya kapag ipapasok mo pa ang ibang mga highly trained Special Operations Group tulad ng US Navy SEALs at mga Special Air Service? Yun. Siguradong liligwak ang pwersa ng China. Kaya upang takpan ang kakulangan nila sa disiplinado at malalakas na sundalo ay pinalakas na lamang nila ang kanilang mga armas upang takutin ang mga bansang mas maliit at mas mahirap sa kanila. Kaya pala. Number 3, hindi na kailangan. Nakita na natin sa mga naunang dahilan na magiging useless lang ang pag-atake ng China dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Damn. Oo nga no. Pero sobrang lakas ng ano nila men. Ng ofensa nila. Ofensa bang tawag dyan? Sobrang lakas, kita nyo yan. Mga missiles at saka parang may nuclear ata pa sila. Ngayon ko lang yung napagtanto na hindi nga tayo basta-bastang matatouch or magagalaw ng China. Pero ewan ko kung bakit ginagawa nila yan sa West Philippine Sea. Ano sa tingin nila yung mga pinagagagawa nila? So maybe baka aliw-aliw lang sa kanila yung West Philippine Sea, ano? Yung pag-aagaw nila ng teritoryo sa atin. Parang katuwaan lang nila ba? Parang nasa isip siguro nila na hindi naman siguro to magkakos ng war, di ba? Parang hindi sila nag-iisip ng ganun, di ba? Grabe yun, grabe yun, grabe yun. Ang lalakas ng trip ng China, men. Kung isa ka ba namang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas loob na magsimula ng gyera ay siguradong magiging world enemy ka talaga. Yun nga din yung nakakatawa kasi natalo na sila sa korte pero ayaw nilang panindigan kasi para sa kanila sila daw ang unang nakakita sa lugar na yun. Tapos yun lang yung pinaniniwalaan nila. Tapos yun din yung mga itinuturo daw nila sa paaralan nila. Like pinapalabas pa nila na tayo pang mga Pilipino ang masama. Tayo pa yung nangaagaw. Eh kung susumahin mo naman, sobrang lapit natin sa lugar na yun, di ba? So considered talaga na atin yun. Tuloy. Bukod sa magastos ang digmaan, sigurado rin ang pagkatalo nila at dahil mautak rin ang China, bakit Parang mukha sa China ba? Para lang walang modo eh. Hindi siya walang modo, parang hindi pa nag-mature. Ang lakas pa naman namin bumili sa lugar niyo. Yung mga kasangkapan namin dito, mga made in China, kaya madaling masira. Tuloy. ba naman sila makikipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang gyerang nagaganap? Tulad na lamang nang nakakapagpatayo sila ng mga facilities, mga artificial islands, at mga Grabe, no? Meron pala talaga, no? Ang kakapal lang na mukha, men. military bases sa mismong teritoryo natin. Naitayo nila ito nang walang may tumututol at tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Grabe. Isa din yan talaga sa nakakagalit, ano? Nasobrahan sa talino ang China, men. Like, ginugulangan nila tayo sa ganyang paraan. So, ayun, dahil nga nalagyan na nila yan ng bases, tapos kung sakaling dahasin natin yan or persahan natin yan kunin, mako-consider yan as tayo pa yung nagsimula ng war, di ba? So, yun, sobrang tatalino din naman ng mga mokong na to eh. Bakit kaya hindi nakikialam ang ibang mga bansa Yan. patungkol sa isyong ito? Yan din yung isa sa gusto kong malaman. Ngayon ko lang yan malalaman. So, yun, sabay natin panoorin kung bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang bansa patungkol sa usaping ito. Tuloy. Ito ay dahil hindi rin tayo ang mismong nag-i-initiate para protektahan ang mga teritoryong ito. Kaya naman iniisip nila na okay lang ito sa ating gobyerno. Kaya hindi na sila gumagawa pa ng kahit anong necessary actions ukol dito. Ang Kaya nga, so maybe yung ibig sabihin niya na hindi tayo nag-i-initiate yung hindi tayo gumagawa ng hakbang. Kasi nga, paano naman tayo gagawa ng hakbang? Malaking bulas yung bansang yun, di ba? Paglapit pa lang natin doon, wala na. Kumbaga, parang bangka lang tayo na binubugahan ng tubig, di ba? Water gun, water cannon, something like that. tanging magagawa lang natin sa ngayon
ay ang mag-ipon ng mga ebidensya na ginagawa ng bansang China sa ating mga sinasakupan, pati na rin sa ating mga mangingisda. Kung isa ka sa mga taong gustong mapaalis ang mga Chino sa Gusto teritoryo ko. ng Pilipinas, abangan na lang ninyo ang magiging galaw ng US President na si Joe Biden. Isa rin itong hadlang sa US dahil hinahawakan na ng China ang pintuan papasok sa Asia. Mm, Kaya naman mawawalan na ng kontrol ang US sa rehiyong ito. mm. Atin na lang abangan ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga higanting bansa na may kanya-kanyang interes sa Grabe, Pilipinas. Sana all mga higanting bansa tapos tayo dito para lang tayong ano ba, sobrang liit lang talaga ng bansa natin, ano. Kaya sobrang nakakamangha lang din talaga siguro kung makakapag-invest tayo ng malalakas na mga sandata, mga hukbong pangdagat, panghimpapawid, at saka yung kagamitan ng ating mga kasundaluhan, di ba? Mapalakas natin yung ating opensa. Pero yun nga, sabi ni Okay dito, ano, yung sa ipinakita na video patungkol sa China, kahit na sobrang lakas ng opensa ng or pang-atake ng China, parang kulang pa rin talaga kapag iharap buong mundo, di ba? So, yun. Meron din ako nakita parang article tayo na malabo daw na maunang din yung China Philippines kasi parehas daw talaga. Yung China nga daw ay nagpi-playing safe lang din daw. Pero di naman din natin alam, di ba? Kung talagang aanuhin talaga sila, like kakantihin or halimbawa ganyan. Naalala nyo yung mangingisda natin na nakipaghabulan doon sa Chinese Coast Guard. Parang ganun ba eh. Paano kung matriggered sila, guys? Uminit yung ulo nila tapos tirahin nila yon. De, gagawa tayo ng action dyan. Something like that ba? So, di din talaga natin yan mapipredict yung war. Posible talagang magkaroon yan anytime. So, ayun, expect the worst na lang din talaga tayo kasi mahirap na kung puro lang tayo ano ba na, hindi, malabo yan, malabo yan, malabo yan. So, kapag ganyan yung mindset natin, hindi na tayo makakapaghanda. Kamyan yung mindset natin, hindi na makakapaghanda, di ba? So, mas mabuti na yung always prepared. Tapos, yun, expect the worst na lang talaga. Yun, sa mapalakas gobyerno. Tapos, yun, sana nga mapalakas ng gobyerno natin yung depensa natin, di ba? So, yun lang. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. At yun, marami akong natutunan sa video na to. Talagang okay dito. Umangkop din yung channel name niya sa mga content niya. Okay dito. Sobrang dami kong nalaman sa usaping ito eh. Kasi sa totoo lang, never naman talaga akong nakilahok sa mga usaping gaya nito, yung sa Philippines versus China. Kasi sobrang tagal na kasi niyan, guys. Tapos, paulit-ulit lang ba? So, yun, parang ako, sabi ko na, wala namang mangyayari dyan. Parang puro lang naman, tawag dyan, puro lang pananakot ba? Or puro lang, yan nga, puro lang pananakot. So, hindi ko siya binigyan ng pansin. Ngayon lang na parang medyo na ano na ko ba na, meron na palang mga ganito, mga movement na yun, gaya nga nung nililisira ng China, nagbubuga ng tubig, nanghaharang, yung mga mangingisda hinaharas, naglalagay ng bakod, parang ganun ba? Sobrang nagano ko nga, sobrang deep na sobrang deep na pala talaga yung mga nangyayari sa China. Like, sobrang dominante na talaga nila. Sobrang taas na ng tingin nila sa sarili nila. So, ayun lang. Anong masasabi nyo sa usaping ito? Patungkol nga sa bakit natatakot ang China na galawin ang Pilipinas? Meron din ba kayo natutunan sa ginawang video ni Okay dito? Kung meron kayo natutunan, ay don't forget to subscribe Okay dito. Click nyo yung link niya sa baba ng description. Bisitahin nyo yung channel niya. Subscribe nyo. Tapos yun, kung na-enjoy kayo dito sa ating reaction video, maraming salamat. Tapos yun, leave a like in this video and subscribe our munting channel, Francis Daily. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kung na-enjoy kayo sana na-enjoy kayo na nandito yung mukha ko, nagdadadaldal dito sa harap niyo. Tsaka yun, it's my pleasure na samahan kayo manood patungkol sa issue dito sa West Philippine Sea. Yun. Hanggang dito na lang. Francis Daily is out. Subscribe.